kanya-kanya tayong paraan ng pagpaparamdam ng ating pagmamahal para sa isang tao. Minsan nga lang yung paraan na gusto nila mula sa atin ay iba sa paraan na gusto nating gawin sa kanila. Ikaw kapuso, ano ang love language mo pagdating sa relasyon? Dear Papa Dudut, ang bawat isa ay may kanya-kanyang love language. At dahil magkakaiba tayo ng personality ay magkakaiba rin tayo ng paraan kung paano magpakita ng pagmamahal para sa isang tao. At hindi lahat ng paraan na yon ay kayang i-appreciate ng iba. Lalo na kung hindi natin kayang ibigay sa kanila ang kung anuman ang gusto nilang makuha mula sa atin. Kasi madalas mga kapuso ay mahirap mag-adjust sa mga bagay na hindi natin talaga nakasanayang gawin. Hi Papa Dudut, just call me Fred, 32 years old. At nagtatrabaho sa isang back office ng mall dito sa Alabang. Avid listener niyo rin po ako since college student pa lamang ako at sigurado ko na may aral din namang may bibigay itong kwento ko. Lalo na nga at ikinasal ako na isang certified virgin. Pero hindi naman tungkol sa virginity ko itong kwento ko, kung hindi sa love story namin ng babaeng sobra kong mahal, Papa Dudut. Mula college hanggang sa makapagtrabaho na ako ay dalawa lang ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. At pareho kong sineryoso ang mga nakarelasyon ko na yon. Pero siguro hindi ko pa talaga priority noon ang pag-girlfriend. Kaya tumagal lang ng 2 taon ang relasyon namin ng first GF ko. At 1 taon naman sa second GF ko. Mula noon ay mas nag-focus na lamang ako sa trabaho at paminsan-minsan ay pag-gimmick namin ng mga kaibigan ko. Ayos naman kahit papaano ang ganong buhay, Papa Dudut. Pero dahil lalaki ako ay hindi maiiwasan na tuksuhin ako ng mga kaibigan ko dahil sa pagiging single at virgin ko, Papa Dudut. Happy birthday, paring Fred! Cheers! Salamat, Andre. Grabe, ang hihina talaga uminom ng ibang katrabaho natin. At kung kailan naman ako ng libre, tsaka pa sila maaga nagsiuwian. Paano? Mga takot sa misis nila kaya hindi pwede magpakalasing. Kahit wala naman tayong pasok sa trabaho bukas. Ikaw ba, pare? Di ka takot sa misis mo? Takot din syempre. Pero dahil wala nga tayong trabaho bukas, ako na lang ang maglalaba at maglilinis ng bahay namin para hindi na siya magalit sa akin. Ganun ba yung diskarte para hindi magalit ang mga misis sa pag-gimmick ng mister nila? Depende sa magiging asawa mo. Yung misis ko naman kasi, madali lang lambingin kaya mabilis na nawawala ang init ng ulo niya. Ah, okay. Swerte mo pala sa kanya kung ganun. Maswerte talaga ako kasi pinakasalan ako ng babaeng mahal ko. Ikaw ba, Fred? Kailan mo plano mag-asawa? Kapag nagka-girlfriend na ako. Eh kailan mo ba plano mag-girlfriend? Nakakatatlong anak na ako, bokya ka pa rin hanggang ngayon. Darating din ako dyan. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ka nga nagmamadali, pero yung Junjun mo, malapit nang pumurol sa sobrang tagal mong humanap ng babae. Grabe ka naman sa akin. Bakit? Totoo naman ah. Eh di ba nga, wala ka pang kahit anong sex experience? Bakit naman napunta dyan ang usapan? Birthday na birthday ko, inaasar mo pa ako. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ikaw naman kasi, napakapihikan mo sa babae. Oy, hindi ah. Sus, hindi raw. Eh di sana pinatulan mo na yung opisina natin si Almira. Halata naman kasi patay na patay sa iyo yung babae na yon. Hindi ako pihikan. Pero syempre, may taste din naman ako pagdating sa babae na gusto ko maging girlfriend. Bakit? Maganda naman si Almira. Morena, matangkad at pang-model ang katawan. Maganda at sexy nga. Pero halos 50% ng lalaki sa opisina natin dumaan na sa kanya. So ayun nga,
Hindi ka choosy pero may issue lang sa past ng mga babae. Alam mo, hindi mo na dapat iniisip kung nakailang boyfriend na ba sila o ilang lalaki na nakakama sa kanila. Sa panahon ngayon, Fred, wala ka na makikitang virgin lalo na sa edad natin. Hindi naman ako naghahanap ng virgin na babae. Basta matino lang tsaka hindi malandi. Ayos na sa akin yun. Ay, makapagyosi nga muna sa labas. Gusto mo sumama? Hindi na. Hihintayin na lang kita bumalik dito. Ubusin ko na itong mga natirang alak sa lamesa. Okay, sige. Uy, nako. Sorry. Pasensya na, miss. Nagkasabay pa tayo sa pagtulak nitong exit door. Ayos lang. Ay, teka. Buksan ko. Sige, miss. Mauna ka na lumabas. Salamat. Ay, nakahinga rin ng walang halong amoy ng alak at sigarilyo. Pumunta ka rin ba dito sa labas para magpahangin? Ha? Oo. Kasi masyado ng amoy alak at sigarilyo sa loob eh. Talaga? Eh bakit may hawak kang lighter at yosi? Ay, hindi ko pala nabulsa agad to. Ang totoo, lumabas talaga ako dito para magyosi eh. Pero hindi ko na itutuloy. Para di maabala paglanghap mo ng hangin dito sa labas. Naks, ang bait naman ni kuya. Ganun talaga kapag maganda ang kausap ko. Miss, total naman pinagbigyan kita na makalanghap ng medyo fresh air. Baka pwede mo rin akong pagbigyan na malaman ang pangalan mo. Siyempre naman, pwede. I'm Nova. Ikaw? Ako naman si Fred. Nice to meet you, Nova. Papadudod, sa unang tingin ko pa lamang kay Nova ay aaminin ko na attracted na ako kaagad sa kanya. Sino ba naman kasing hindi ma-attract sa ganda ng itsura niya? Singkitin ang kanyang mga mata, matangos ang ilong, makinis ang kutis at malaki pa ang kanyang hinaharap. Kaya natuwa ko nang hindi niya ipagdamot ang cellphone niya pati na rin ang pangalan niya sa Facebook. At mula noon ay palagi na kaming magkausap, mapa-video call man o text. Nang linggo rin na yon ay niyaya ko nang makipag-date si Nova at pinaunlakan naman niya ako, papadudot. Nasundan ang mga date na yon kaya unti-unti ko pa siyang mas nakilala. Bukod sa pagiging maganda at sexy niya, yung pagiging mahinhin niya ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya, papadudot. Para siyang hindi makabasag pinggan kapag magkausap kaming dalawa. Lalo na nga nang minsan ko siyang sinama sa isang family gathering namin at nakilala siya ng pamilya ko. Sobrang gusto ko na kagad siya at maging ang mga family members ko kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Kaya naman tsinaga ko pa ang panliligaw ko kay Nova, papadudot. Inihahatid sundo ko siya sa opisina at bahay nila na hindi naman kalayuan sa place ko. Kilala na rin ako ng mga magulang niya bilang manliligaw niya. At pagkalipas nga ng halos 2 buwan, sinagot na rin niya ako at nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon. Sobrang saya ko noon lalo na sa bawat araw na lumipas na girlfriend ko siya. Pakiramdam ko, papadudot, habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko siyang minamahal, papadudot. Happy anniversary, sweetie! Happy anniversary din, sweetie. Grabe, ang bilis ng panahon ano? Biruin mo, naka-1 taon na kagad tayo. Oo nga eh. Parang kailan lang nung na-love at first sight ako sa'yo. Love at first sight talaga? Oo, sweetie. Yun ang naramdaman ko nung gabi na sabay nating matulak yung exit door sa may resto bar. Kung saan tayo nagkakilala. Kaya nga napatitig na lang talaga ako sa'yo bago kita pinaunang lumabas ng pinto. Kaya ka rin ba hindi nagyosi nun para hindi ako ma-turn off sa'yo? Oo, kaya lang hindi ko naman kaagad naibulsa yung yosi tsaka yung lighter. Nakita mo tuloy. Ayos lang kasi nag-effort ka namang hindi sindihan ng yosi mo nung gabi na yon para lang makuha yung pangalan ko. At nag-effort din ako na itigil ang bisyo ko dahil ayaw mo nang niyayakap kita na amoy sigarilyo ako.
Isa talaga yun sa mga dahilan kung bakit sinagot kita kagad. Kasi tsinaga mo talaga na hindi gawin ng mga kinasanayan mong bagay na hindi ko talaga gusto kagaya nga ng paninigarilyo. Tama ka naman kasi. Walang maidudulot na maganda ang yosi sa katawan ko. Kesa sa alak at sigarilyo, mas okay pang gawin kong bisyo ang pagmamahal ko sa'yo. At humugot line na naman po ang sweetie ko. Sweetie, siya nga pala. Good job ka sa resto na to. Ang sarap ng paella nila dito. Yan talagang bestseller nila dito. Pero alam mo, mas masarap pa rin yung niluto mong kare-kare nang pumunta ako sa bahay nyo. Ang layo naman ng paella sa kare-kare. Talaga kasing hindi ko makalimutan ang lasa ng niluto mo na yun eh. Sobrang the best. Kung pwede nga lang, pakasalan na kita nun. Para araw-araw ko na natitikman ang mga luto mo. Huwag mo akong binibiro ng ganyan ha. Baka seryosohin ko yan. Oh, bakit ganyan ka makatitig? Parang matutunaw naman ako. Sweetie, pakasal na tayo. Uy, Fred, seryoso ka ba dyan? Huwag mo nga akong ginugood time ng ganyan. Kakainis ka. Seryoso ako sa sinabi ko, Nova. Wala pa akong singsing ngayon pero gusto na talaga kitang pakasalan. Kung gusto mo nga, dumiretso na tayo ng simbahan ngayon para mapakasalan na kaagad kita eh. Sige na nga. Anong sige na nga? Kanina inaalok mo ako magpakasal na tayo. Ngayon naman na sumagot ako, parang ayaw mo pa. Uy, wala akong sinabi na ayaw ko ha. Pero ang ibig mo bang sabihin? Oo, Fred. Magpapakasal ako sa'yo. Salamat! Salamat, Nova! Salamat talaga. Mahal na mahal kita. At ngayon pa lang, pinapangako ko sa'yo na hindi ka nagkamali ng pagpili sa akin bilang lalaki makakasama mo sa habang buhay. Papadudot, siguro nga para sa iba ay masyado pang maikli ang 1 taon para alokin ko ng kasal ang girlfriend ko na si Nova. Pero doon din naman kami papunta kaya bakit ko pa patatagalin? Pareho na kaming nasa tamang edad at may maayos na trabaho. Ramdam ko rin naman na seryoso siya sa relasyon naming dalawa at mahal namin ang isa't isa. Kaya wala nang kahit na anong dahilan para hindi pa kami magpakasal, Papa Dudut. Siyempre marami rin sa mga kakilala at kaibigan namin ang nagulat nang malaman nilang magpapakasal na kami ni Nova, Papa Dudut. Akala pa ng iba ay buntis ang girlfriend ko dahil parang biglaan daw ang desisyon namin na pagpapakasal. Pero palagi kong sinasabi at proud na sabihin na imposible pang mangyari yon dahil ni isang beses ay wala pang nangyayari sa amin ni Nova. Para sa ibang lalaki siguro nakakahiya ang bagay na yon. Yung hindi sila makascore sa babae na karelasyon nila. Pero para sa akin kasi naniniwala ako na ang pagtatalik ay dapat na ginagawa pagkatapos ng sagradong kasal ng 2 taong nagmamahalan, Papa Dudut. Papa Dudut, mabilis naming naasikaso ni Nova ang mga papeles at iba pang mga kailangan para sa kasal namin. Ganon talaga siguro kapag porsigido ka na gawin ng isang bagay. Wala ka nang sasayangin na sandali o mga oras, Papa Dudut. At isa rin sa mga napakabilis na pagproseso na para sa kasal namin ni Nova ay yung pagsabay ng girlfriend ko sa effort na ginagawa ko. Hindi rin kasi madali kapag mag-isa ka lamang na kumikilos. Maraming kailangan na lakarin at kausapin na mga tao. Pareho po naming inasikaso ni Nova ang mga requirements para sa kasal namin. Ang venue ng reception at ang simbahan kung saan ay gaganapin ang napakahalagang seremonya sa buhay namin. Pareho kaming excited na maging opisyal ng mag-asawa at pagkalipas nga ng 3 buwan, natuloy na ang aming pag-iisang dibdib. Simple lamang ang naganap na kasalan, hindi bongga pero kasama naman namin ang mga taong espesyal sa buhay namin ng asawa kong si Nova, Papa Dudut. Wow!
Ang ganda naman itong room na binook ng ate mo dito sa resort para sa honeymoon natin, sweetie. Ako na lang kasi wala pang asawa sa aming apat na magkakapatid, di ba? Kaya binonggahan talaga nila ang regalo para sa honeymoon natin kasi excited sila na magkaroon ka ng sariling pamilya. Oo nga eh. At iba pa yung appliances na niregalo nila para doon sa bahay na titirhan natin. Grabe, sobrang spoiled naman natin sa mga kapatid mo. Sobra talaga. Naalala mo nung pinaalam natin sa kanila ng parents ko na ikakasal na tayo? Halos magpalakpakan sila sa tuwa, di ba? Naalala ko yun. Tapos nagunahan pa sila sa pagkuha ng mga sasagutin nila sa kasal. Ang bait talaga ng pamilya mo, sweetie. Masaya lang sila kasi sa wakas, may misis na ako. Payakap nga ako sa asawa ko. Eto, yayakapin din kita ng sobrang higpit. Matagal na kitang nayayakap pero iba pala talaga kapag asawa mo na yung nakakulong sa mga braso mo. Ang sarap. Excited na nga ako eh. Excited saan? Siyempre, sa unang gabi ng honeymoon natin. Excited na ako mag-enjoy at mapagod. Ako rin excited na. Pero nakakapagod pala talaga ang ikasal, no? Nangawit yung mga paa ko. Tsaka nagutom talaga ako kanina. Bakit ka naman nagutom? Marami namang pagkain dun sa reception natin ah. Oo nga, pero hindi naman ako nakakain ng maayos. Kasi buong araw kinakabahan ako. Ay teka, pagkain mo yung nasa may maliit na lamesa na malapit sa bintana? Oo yata, kasi parang may laman yung mga plato na may takip. Lapitan ko nga sandali. Alisin ko na yung mga nakatakip sa plato. Mga pagkain nga to, sweetie. May fried chicken, pasta, salad, tsaka may wine pa oh. Huwag mong sabihin na uunahin mo pa ang mga pagkain na yan kesa sa akin. Nagugutom na kasi talaga ako. Mamaya ka na kumain. Dito na muna tayo sa kama. Susubo lang ako ng konti dito para magkalaman ng sikmura ko. Ikaw ba? Hindi ka nagugutom? Parang nakita ko na konti lang din ang kinain mo kanina eh. Nagugutom. Pero mas gusto ko na magyakapan muna tayo dito bago kumain. Di ka na dito, sweetie. Mamaya na. Uubusin ko lang tong isang hita ng fried chicken dito. Mamaya mo na ubusin yan. Gusto na kitang katabi sa kama. Sandali na lang talaga. Lalagyan ko lang ng laman ng kumakalam na sikmura ko. Nagugutom ka ba talaga? O kinakabahan ka lang? Ha? Ako? Hindi ako kinakabahan ha. Teka. Iinom lang ako ng wine sandali. Woo! Ayan. Ready na ako. At dapat ready ka na rin, misis ko. Ano ba yan, sweetie? Bakit mo naman ako biglang binuhat? Para ipakita sa'yo na hindi ako kinakabahan. At mas lalong excited na rin ako na mayakap at makagat ka, sweetie. Ibababa na kita sa kama. Pakis nga ako. Huwag mo kong halikan dyan sa may tenga ko. Ano ka ba? Hindi. Dito kita sa tenga hahalikan. Malakas ang kiliti Ang ko bango-bango dyan. ng tenga mo, sweetie. Fred! Papadudot, grabe talaga ang kaba ko ng gabi na yon. Gusto ko na nga sanang daanin sa pagkain ang matinding kaba na nararamdaman ko pero sadyang naging mapilit si Nova kaya pinagbigyan ko na siya. Halos manginig nga ang mga tuhod ko at pati na ang buong katawan ko habang papalapit na kami sa kama. Pero syempre, ayoko namang mapahiya sa misis ko kaya pilit ko yon na hindi pinapahalata. Ewan ko lang kung magaling ba akong umarte na hindi kinakabahan sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Basta in-apply ko talaga ang lahat ng ni-research ko sa internet para mapaligaya ang misis ko. Mukha namang nagtagumpay ako na gawin yon, Papadudot, dahil hindi na kami halos nakapaghapunan dahil sa ilang beses na ginawa naming pagroromansahan. Papadudot, doon ko lang nalaman na mas agresibo pala si Nova pagdating doon kumpara sa akin. Kahit pareho kaming walang experience ay halos siya ang trumabaho sa buong magdamag.
Mas marami nga rin siyang alam na pwesto, galaw o paraan ng paghalik. Kaya naman enjoy talaga ako. Pilit ko namang sinabayan ang energy niya para kahit papaano ay hindi ako mapahiya sa unang gabi namin. Ganon pala talaga sa first time. Lahat nakakakaba. Pero talaga namang napakasarap sa pakiramdam, Papa Dudut. Sweetie, tapos ka na ba magluto ng beef steak? Patapos na, sweetie. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman, pero tapos na rin kasi ako magtupi ng mga damit natin dito sa sala. Okay, kung hindi ka naman busy dyan, tikman mo na tong niluto ko kung pasado na sa panlasa mo. Sige. Sinunod ba lahat ang bilin ko sa pagluto ng beef steak lalo na pagdating dito sa karne ng baka? Opo, kinakabahan na nga po ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi po masasapanlasa mo tong luto ko eh. Masasayang lang. Sino ba kasi nagpresenta na magluto para sa hapunan? Ako? Pero kaya ko lang naman ginawa yun kasi ang dami mong nilabhan kanina. Nahiya ako kaya nagpresenta na lang akong magluto kahit di naman ako marunong. Ako naman ang nakatoka na maglabas sa araw na to, di ba? Kaya ayos lang yun. Pero sige, titikman ko na tong niluto mo. Eto sweetie oh, ipaglalagay na kita ng konting sabaw at karne dito sa maliit na mangkok. Hipan ko na muna para hindi masyadong mainit. Eto na ang isang kutsarang sabaw na may konting karne, sweetie. Mukha namang ayos ang lasa nito. Sakto yung asim tsaka yung alat ng sabaw. Tapos malambot na rin yung karne ng baka. Talaga? Pasado na ba sa panlasa mo? Oo! Ayos! Akala ko mapapahiya ako sa first beef steak ko eh. Papatiin ko na tong apoy sa kalan para makapaghain na ako. Sweetie, mamaya ka na maghain. Bakit mo ako niyayakap? Teka, amoy pawis na ako. Ayos lang yan. Lika, doon tayo sa may lamesa. Sandali, kukuha lang ako ng mga plato at baso. Mamaya na nga, sweetie. Sumunod ka muna sa akin. Halika, dito tayo sa may lamesa. Oh, hubarin mo na yung t-shirt at shorts mo. Ha? Sumunod ka na lang sa akin. Oo, sige, eto na. Oh, nahubad ko na. Yan. Tapos, humiga ka na dyan sa malapad nating lamesa na wala pang kahit anong nakalagay. Oh, okay. Eto. Nakahiga na ako. Tapos ano nang... Uy! Nova! Anong ginagawa mo? Tapos, lalagyan natin ng chocolate at strawberry syrup itong katawan mo. Alam ko, pero... bakit mo ginagawa yan? Napanood ko kasi na masaya raw gawin to ng mag-asawa dito sa ibabaw ng lamesa. Lalagyan ko ng mga pagkain yung katawan mo. Tapos, kakainin ko. Hanggang sa ikaw naman ang gawin kong pagkain. Pero, ang lakit kasi sa balat. Ayos lang yan. Ganyan daw talaga sa simula eh. Pero mag-e-enjoy ka rin. Kaya hayaan mo lang ako sa gagawin ko sa'yo, sweetie. Papa Dudut, nabanggit ko kanina na mas agresibo si Nova kumpara sa akin pagdating sa pakikipag-romansahan. Pero hindi ko alam na mahilig din pala siyang mag-explore. Marami siyang gustong gawin namin na may kinalaman sa pagsisiping. Minsan pa nga ay nag-play siya ng malaswang video at sasabayan niya ang mga napapanood namin doon. Wala namang kaso sa akin yon, kaya lang may mga oras kasi na naiilang na ako sa gusto niyang mangyari. Oo, nag-i-enjoy ako kasi lalaki ako pero may mga pinapagawa kasi siya sa akin na hindi ko nababanggitin pa dahil masyado na talagang malaswa at sensitibo na minsan ay hindi ko kayang gawin talaga. O kung ginagawa ko man ay hindi ko pinapahalata na napipilitan lamang ako
dahil ayokong mainis o madismaya sa akin ang asawa ko, Papa Dudut. At alam ko na obligasyon ko na paligayahin ang asawa ko pagdating sa kama at sa mga bagay na trip niyang ginagawa naming dalawa na magkasama, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, siguro nga ay ganon talaga ang mag-asawa sa unang taon ng pagsasama nila. Masyadong ma-explore sa iba't ibang bagay. Lalo na nga at pareho kaming walang karanasan ni Nova sa sex bago kami may kasal. Nagkataon lang na mas ma-explore talaga siya sa akin. Hindi ko pala nabanggit na mas matanda nga pala si Nova ng 3 taon kesa sa akin. At ako ang kanyang naging kauna-unahang boyfriend noon. Kaya naman ako rin ang kanyang naging first kiss, ang first sa lahat-lahat pagdating sa pakikipagrelasyon. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ko na siya na ang babaeng para sa akin. Dahil pareho kami ng paniniwala na ang pagsisiping ay sagrado at dapat na ginagawa kapag kasal na ang 2 tao. Yun din ang naisip kong dahilan kung bakit sa aming dalawa si Nova talaga ang mas mahilig o ma-explore pagdating sa pakikipagsiping. Dahil gusto niyang maranasan ang mga bagay na dati ay naririnig at napapanood lamang niya, Papa Dudut. Hello, sweetie? Nasa bahay ka na ba? Oo, kakauwi ko lang. Mabuti naman. Bakit mo pala natanong? Pauwi ka na rin ba? Hindi pa eh. Meron kasi kaming overtime kaya malilate ako nang uwi sa bahay. Ay, ganun ba? Sayang naman kasi plano ko sana magluto ng masarap na ulam para sa hapunan. Magluto ka pa rin kasi kakainin ko naman yung pag-uwi ko mamaya. Hindi pa ako nagdi-dinner dito. Tsaka kape lang yung minerienda ko kanina. Medyo gutom na rin talaga ako. Pero dyan na lang ako kakain sa bahay. Okay, sige. Magluluto na rin ako pagkatapos ko magbihis. Basta mamaya ha. Anong meron mamaya? Alam mo na yun. Friday ngayon. Kaya kailangan may lakas ka pa rin pag uwi mo dito ha. O sige na. Baba ko na rin tong tawag. Text mo na lang ako pag pauwi ka na ha. I love you. I love you too, sweetie. Bye. Ang sweet namang mister nitong kaibigan ko. Ganun talaga, Andre. Sabi mo nga, para maiwasan na magtampong misis natin, kailangan lagi silang updated, lalo na sa schedule natin sa trabaho. Mukhang marami ka natutunan sa akin ah. Pero kamusta ba ang buhay may asawa? Nag-e-enjoy ka ba o parang nasasakal ka na kagad? Nasasakal talaga? Oo, yun kasing naririnig ko sa ibang kaibigan kong lalaki na nagpakasal na. Sa laki ng adjustment na nangyari sa buhay nila, para raw silang biglang nasakal sa ginagawa ng misis nila. Grabe naman yung ibang kaibigan mo. Baka hindi pa sila handang magpakasal kaya nasabi nila yon. Pero para sa akin, hindi ako nakakaramdam ng ganyan kasi hindi naman mahigpit si Nova sa akin eh. Kaya lang, nakakapagod din palang maging lalaki, no? Ha? Anong ibig mo sabihin, Fred? Eh kasi 'di ba? Obligasyon natin na paligayahin ang asawa natin, lalo na pagdating sa kama. Oo, syempre. Kasi nga, tayong lalaki at tayo ang dapat na mas nagtatrabaho pagdating sa bagay na yon. Ayun na nga. Doon ako pinaka napapagod sa bahay namin. Teka, huwag mo sabihin na sa inyong mag-asawa. Yung misis mo madalas sa mga labit kapag magkatabi kayo sa kama. Naku, kung alam mo lang, Andre, hindi lang siya sa loob ng kwarto nangangalabit. Kahit nasa ang sulok pa kami sa loob ng bahay, mahilig mga labit si Nova. Wow, nakakaingit ka naman pare. Samantalang yung misis ko, minsan kailangan ko pang luhuran bago ako pagbigyan. Ayun lang, magkaiba sila ng asawa ko. Pero minsan talaga napapaisip ako kung normal pa ba yung pangangalabit na ginagawa sa akin ni Nova eh. Ano ka ba? Normal lang yan kasi mag-iisang taon pa lang naman kayong kasal. Dapat nga,
Ikaw pa yung mas agresibo sa inyong dalawa pagdating sa sex. Huwag mo sabihin na hindi ka nag-i-enjoy sa sexy time yung mag-asawa. Nag-i-enjoy naman ako. Kaya lang, kagaya nga ng sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras nasa mood ako, di ba? Lalo na kapag pagod tayo galing trabaho. Yung tipong pag-uwi ko, gusto ko sana magpahinga muna. Pero hindi ko naman magawa yun. Kasi nga ang gusto ni Nova, sexy time kaagad. Bago kumain at magpahinga. Papa Dudut, syempre tao lamang ako na marunong mapagod at minsan ay mainis na rin kapag nagpaparamdam ang asawa kong si Nova na magtalik na kami kahit wala pa akong pahinga. Lalo na nga kapag galing ako sa pag-overtime sa trabaho. Kailangan ko rin kasing sipagan sa trabaho dahil marami na kaming mga binabayaran noon. Hindi ko lang masyadong pinapakita sa kanya na stress at wala ako sa mood kasi ayokong mapahiya siya. Ayokong mainis o magalit siya sa akin kapag hindi ko siya napagbibigyan. Napakaliit lamang na bagay ang sex para pag-awayan pa naming mag-asawa. Kahit minsan, Papa Dudut, ay hindi ko na talaga naiintindihan kung saan pa ba nanggagaling ang energy niya pagdating sa pakikipagsiping. Kung normal pa ba yung mga trip niya sa kama. Pero sabi nga ni Andre, nasa unang taon pa lamang kami ng buhay mag-asawa kaya normal pa para sa amin ang mag-explore. Ayon nga lang, hindi kami pareho ng paraan ng pag-i-explore ni Nova. Mas wild siya at agresibo na talaga namang hindi ko masabayan. Pero kailangan ko pa ring pagbigyan dahil ayokong magkulang sa kanya bilang asawa niya, Papa Dudut. Grabe! Mas nakakapagod yata ang traffic pa uwi dito sa bahay kaysa sa overtime namin kanina. Makaupo nga muna dito sa sofa. Nandyan ka na pala, sweetie. Oo, kararating ko lang. Umupo muna ako dito kasi napagod ako sa biyahe. Nakala ko nga, madaling araw na ako makakauwi. Alam mo naman kapag Friday, maraming nag-uuwian sa kanya-kanyang mga bahay kaya maiipit ka talaga sa traffic. Sa susunod na Friday, magkukommute na lang ako kaysa mag-drive ng kotse. Sayang na yung gasolina ko sa traffic, napagod pa akong mag-drive. Parang ang init naman masyado ng ulo nitong asawa ko. Hubarin ko na nga muna tong sapatos mo para hindi ka na masyadong mainitan. Salamat, sweetie. Hindi ka ba na-traffic sa biyahe mo pa uwi kanina? Hindi naman kasi sakto lang yung paglabas ko sa opisina namin. Wala pang rush hour kaya mabilis lang ang naging biyahe ko. Mabuti ka pa. Kung hindi lang talaga namin kailangan mag-overtime kanina, uuwi na ako kaagad eh. Ay, nagugutom na talaga ako. Nakapagluto ka na ba ng... Huh? Oh, sweetie! Anong ginagawa mo? Ano pa? Di tinatanggal ko na rin tong sintro ng pantalon mo. Teka! Hindi pa ako magpapalit ng pambahay ko. Sino bang may sabi na magpapalit ka na? Tinatanggal ko lang tong sinturon mo para maibaba ko na rin tong pantalon mo. Sweetie, pwede bang mamaya na yan? Gutom na kasi ako. Mamaya na tayo kumain. Nakapagluto ka na naman, di ba? Oo, Baka lumamig pa yung niluto mo kaya kumain na muna tayo. mamaya na nga. Ayan, natanggal ko ng sinturon mo at pati na rin tong botones ng pantalon mo. Ibababa ko na to, ha? Sweetie, mamaya na nga yan. Kumakalam ng sikmura ako sa gutom. Tsaka pagod ako sa trabaho. Mawawala ang pagod mo sa gagawin ko na to. Kaya hayaan mo na lang ako dito, sweetie. Ibaba na natin tong pantalon mo para masimulan ko ng gagawin ko sa'yo. Teka, sandali. Teka lang, sweetie. Mamaya na nga kasi. Iba pa yung gagawin natin ngayon sa gagawin natin mamaya. Kaya alisin mo na yung kamay mo sa pantalon mo. Mamaya na nga kasi. Pagod talaga ako. Ayan. Oh, bad na. Nova, ano ba? Aray ko naman! Bakit mo naman ako tinulak? Naku, sorry. Halika, aalalayan kitang tumayo. Ay nako! Kaya kong tumayo, wag mo ako hawakan.
Alam mo, Fred, minsan talaga hindi na kita maintindihan eh. Nagsasawa ka na ba kagad sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang pagod nga ako. Ilang beses ko na sinabi kanina, di ba? Pagod din naman ako ah. Galing akong trabaho tapos pinagluto pa kita. Narinig mo ba ako nagreklamo sa'yo? Palagi ka na ng ganyan eh. Reklamo ka ng reklamo tapos hindi mo pa ako mapagbigyan sa gusto ko. Kasi nga, hindi naman tayo magkasing taas ng sex drive. Sorry kung hindi kita mapagbigyan ngayon. Hindi na kasi talaga kaya ng katawan ko. Pagod ka lang ba talaga? O sadyang wala ka lang sa mood dahil nagsasawa ka na sa akin? Nova, walang ganon. Hindi ako magsasawa sa'yo kasi asawa kita at mahal na mahal kita. Sana intindihin mo lang na hindi sa lahat ng oras kaya kitang pagbigyan. Oo, obligasyon ko na paligayahin ka dahil asawa mo ko. Pero napapagod din naman ako. Kaya bigyan mo naman sana ako ng konting oras para makapagpahinga. Yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo bago tayo mag-sex eh. Hindi yung pagka-uwi ko pa lang dito, mangungulit ka na kaagad sa akin. Konting oras lang naman ang pahinga, Nova. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Papadudod, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na mainis ng gabi na yon. Napagtaasan ko na ng boses ang asawa kong si Nova kaya nauwi na rin sa pagtatalo ang lahat. Yun pa naman talaga ang iniiwasan ko, yung mag-aaway kaming dalawang mag-asawa. Pero wala naman talagang perpektong relasyon at walang mag-asawang hindi nag-aaway. Siguro din ay nagpatong-patong na ang stress ko sa trabaho at sa mga gastusin namin tapos dinagdagan pa ng pangungulit ni Nova. Kaya tuluyan na akong napuno sa kanya. Alam ko naman na may mali din sa akin lalo na sa mga sinabi ko sa asawa kong si Nova, Papadudut. Pero kailangan na kasing malaman ni Nova na hindi sa lahat ng oras ay kaya ko siyang pagbigyan sa gusto niya. Hindi po pwede na kada kulbit niya sa akin ay may energy ako para sabayan ang taas ng libido niya pagdating sa pakikipag-romansa. Oo, tungkulin ko bilang asawa ang paligayahin siya. Pero ang tungkulin na yon ay dapat na ginagawa sa tamang oras. Yon ang pinaliwanag ko sa asawa ko, Papadudut, na magkaiba kami ng taas ng energy pagdating sa romansa. Inamin ko na may mga oras na hindi ko na talaga siya nasasabayan at nagsorry ako sa part na yon. Pero sinabi ko sa kanya na sana ay maintindihan niya ako dahil mas nakaka-stress din talaga ang trabaho ko kumpara sa ginagawa niya sa opisina nila. Papadudut. Nung una ay naramdaman ko na nagkaroon ng hinanakit sa akin ng asawa ko dahil na rin sa mga nasabi ko sa kanya. Pero hindi ko na pinahaba pa ang oras ng tampuhan namin dalawa at sinuyo ko siya hanggang sa magkabati kami. Doon ko mas pinaliwanag sa kanya kung ano ba talaga ang isyu sa relasyon naming dalawa sa mas mahinaon na paraan. Nang gabi ring yon ay mas naging open kami sa isa't isa, tinanggap namin ang mga kamalian namin. Yon ang naging paraan namin para mas maintindihan ang ugali ng bawat isa. Sa ngayon po, Papadudut, ay 4 na taon na kaming kasal ni Nova at may 2 na ring anak na babae. Hindi na namin pinagtatalunan pa ang tungkol sa pagsisiping at natatawa na lamang kami kapag binabalikan namin ang napagkukwentuhan na mga nangyari sa amin mula sa nakaraan. Yon ang buhay mag-asawa namin. Papadudut, kasi hindi naman talaga kailangan na gawing issue ang sex pagdating sa buhay mag-asawa. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko sa inyo. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Fred. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit.
Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin. Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. 51 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa isang pabrika. Maaga kong nabiyuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang, Papa Dudut. Ma, tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Ay, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat nung kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Ma, alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga. Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma. Thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maganda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo, Ma, nahihiya nga po ako sa inyo eh. Ha? Eh bakit naman? Eh, kasi po wala naman po akong kahit na anong award na nairegalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Eh akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po, Ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po, Ma. Kasi na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay, ako ang dapat na magpasalamat sa'yo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta, Ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral. Lalo na sa kolehiyo.
Pangako po, ma. Ako naman po ang babawi sa inyo. Papadudot, nung nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop. Pero nang maging masela ng pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo, ma. Hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun. Cancelled yung klase namin. Ah, sakto ang uwi mo. Kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy! Nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos! Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila. Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po, ma. Kukuha na po ako dito, ha. Grabe naman po, ma. Napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo. Ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ang banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkaka-bake nyo ngayon. Sobrang sarap. Ma, hingi pa ako, ha. Kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mauubos ko po yung buong tray na to, ma. Eh kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo, ma. Eh alam mo, kanina ko pa napapansin ha, parang napakasaya mo ngayon ha. May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba, ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyang kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi, hindi mahiyain tapos makulit, na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay. Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila, o kaya prutas at gulay mula sa tanim nila, o yung mga pagkain na siya mismong nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niya sa inyo. Oo, kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin.
Ikaw ba, anak? Hmm? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Po? Ako po? Oo. Ay, ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo? Ano po Kaklase mo ba yan? hindi po, pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papadudot masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pagbe-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya nang magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito. Papadudot, madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papa Dudut. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Kinilig ka sa sarap, di ba? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa iyo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa iyo. Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, Oh. baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibake ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo
Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbe-bake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po niya gawing business yun eh. Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbe-bake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business. Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay mommy sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabihan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan, para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko. Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin. Papadudot, masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya para kay Marlon. Naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya. Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut.
Mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku sakto. May kasabay pala akong kumain. Oh, nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Ay, maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi! Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka may nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalagang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo. Mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, May. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya. Pero, ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niyang makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung muka. Tsaka yung labi niya namutla rin. Hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon. Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Di nagsasabi lang po ako ng totoo, pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin, ma. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina. Yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya. Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami or malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle.
Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man. Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, Papa Dudut, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate na ang uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, Papa Dudut. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Opo, maayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nanggigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba, anak? Sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako, kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po, ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po, ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi may kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh. Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya. Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak! Ma, sorry po kung nagising kayo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka nang palaging tulala tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya.
Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ba't naman ganun? Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi yung gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudod, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papadudot. Selly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Pia. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh. Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Selly, Dapat ako na lang yung namatay. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. tama na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang ngumiti ulit. Yun pala. Yun na ang huling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo lang loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon.
Tita Selly, Giselle, anong ginagawa mo dito? nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay? Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, huminahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan ko ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan ka niya. O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly! Huwag mong itulak si Giselle! Umalis ka na dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan sa sakabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka Tita, na! sorry po. Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, Tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Huminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagmumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot. At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko. Kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa rin ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort. Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko Papadudot ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti. Na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papadudot, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon. Walang ibang ginawa noon ng anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yun nagawang suklian ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon Wala na rin ng namang anak ko dahilan Papadudot sa kanya. Hindi man siya pumatay sa anak ko, para sa akin ay siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan.
At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko, Papa Dudut, dahil sa pagkawala niya, ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.